Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw na nakikinig. Isa rin ako sa mga nayanggaw sa pakikinig sa iyo. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Jeanette, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang mismong sarili kong karanasan. Taong 1996, nang magkaroon ako ng kasintahan na nagtatrabaho bilang isang delivery boy ng mga LPG. Dahil graduate na ako ng kolehiyo sa kursong Business Administration, ay sa akin na ipinamahala ng magulang ko ang aming tindahan na noon ay hindi naman kalakihang grocery store. Kasama sa paninda namin ay ang pag-retail ng mga LPG. At doon ay nahulog ang loob ko sa binata na nagdadala ng supply sa aming tindahan. Nung una ay sinusungitan ko pa ito dahil naiilang ako sa mga pagtitig nito sa akin ng palihim. Pero nang nagtagal na, nahulog na yung loob ko. Pogi kasi, matangos ang ilong. Makapal yung kilay na bumagay sa mapupungay nitong mga mata. Pantay-pantay ng ngipin na kung titingnan ay alagang-alaga. Malinis manamit at hindi mo aakalain na isa lamang itong delivery boy. Hindi naman sa nanglalait ako pero may mas sinabi pa yung tindig nito kaysa sa mismong may-ari na pinagtatrabahuhan niya. Niligawan ako nito sa pag-aakalang isa lamang din akong tauhan doon sa grocery store na ito. Doon kasi ako natutulog sa taas ng tindahan namin na nagsisilbi ding tulugan ng aming mga trabahador. Sina mama at papa naman ay pumupunta tuwing hapon at uuwi din naman bago gumabi. May sarili naman akong kwarto sa ikalawang palapag ng tindahan. May sarili ring banyo sa loob ng kwarto kaya komportable ako doon. Hindi ko na kailangang gumising na maaga para bumiyahe ng kulang-kulang 1 oras bago marating ang tindahan namin. Hindi ko sinabi sa binata na tawagin na lamang natin sa pangalang Rodel ang aking katayuan sa buhay. Gusto ko rin naman kasi ito. Mabait siyang tao. Masiyahin at napaka-positibo ng pananaw sa buhay. Doon po ako humanga ng todo sa kanya. Inabot ng 4 na buwan ang panliligaw nito sa akin. Isang araw, niyaya ako nitong kumain sa labas sa linggo mano at day off niya. Nataon din na sahod kaya niyaya ako nito. Naisip ko na nasa tindahan si mama tuwing linggo kung kaya't sumagot ako dito ng okay. Ganun na lamang ang tuwa niya dahil ayon sa kanya ay birthday niya umano nung araw na yon. At gusto niya na espesyal na tao sa kanya ang makakasama niya. Kaya masaya siya na pumayag ako. Palihim naman akong kinilig sa ipinagtapat nito, Sir Seth, pero syempre, dalagang Pilipina kaya itago lamang ang kilig. Hindi naman ako nahirapang magpaalam sa magulang ko. Basta raw wag lang makipagtagpo sa lalaking hindi ko pa naipakilala sa kanila. Lalo na't hindi nila gusto. Lihim na rin akong napasimangot pa noon. Hindi po ma. Gagala lamang ako. Magbi-brainstorming. Nakaka-stress din kayo magpalakad nitong tindahan. Pangangatwiran ko kay mama noon. O sige, basta umuwi ng maaga ha. Ma, 24 anyos na ako ma. Hindi na ako bata. Basta Jeanette, makinig ka. Medyo naiinis na wika nito. Kung kaya't bago pa umiba ang ihip ng hangin ay mabilis na akong sumagot ng, Opo ma, hindi ako magpapagabi. Kinabukasan ay maaga pa akong nagayos para makaalis na. At si mama, dahil sa gustong makasigurado ay pinag-day off na din ito ang dalawa naming katulong sa tindahan para daw may kasama akong gumala.
At dahil alam kong ang dalawang yon ay may jowa, di na paminsan-minsan ay pumupunta sa tindahan at kunyaring bumibili. Kaya sinabihan ko mga ito, "Nasaan niyo yung mga jowa niyo? Hindi niyo ba sila kasama? Tawagin na lamang natin yung dalawang ito na sina Mia at Chinky." Kaya kahit nahihiya, nagkwento ang mga ito na susunod ang mga jowa nila kung saan kami magsisimba. Napangiti ako sa kakulitan ng dalawa, kaya sinabihan ko sila na pagdating namin sa may simbahan ay kanya-kanya na muna kaming tatlo. Basta pagka alas 4 ay doon din kami magkikita-kita sa harap ng simbahan kung saan kami naghiwa-hiwalay. Doon ko nakita kung gaano naman natuwa ang mga ito. Sabi ko pa sa kanila ay wag nilang sasabihin kina mama at papa. Hindi naman umano sila magsusumbong. Dahil pag nagsumbong umano sila ay pati sila mabubuko na rin. Napangiti na lamang ako noon, Sir Seth. Pagkalis ng dalawa ay kagad na akong pumasok ng simbahan. Habang naglalakad papasok, ay may humawak naman sa kamay ko. At nang lingunin ko ay si Rodel na pala. Yumuko na lamang ako pero hindi ko naman nabawi ang kamay ko noon. Hinayaan ko na lamang siya na hawakan ito habang pumapasok kami ng simbahan. Binitiwan niya na lamang ang kamay ko nang umupo na kami at may taong tumabi sa amin sa upuan. Pagkatapos namin magsimba ay gumala kami sa malapit lang na shopping mall. Kumain at pumunta ng parke. Dahil sa magandang lugar at hindi pa maraming tao noong mga panahon na yon ay napasarap ang aming kwentuhan. At muli ay nagtapat sa akin si Rodel. Matagal na rin kasi itong nanliligaw kung kaya't sinagot ko na rin ito. At ng araw na yun ay nagsimula ang aming pag-iibigan. Inilihim ko yun sa aking mga magulang hanggang sa umabot ng 2 taon ang lihim naming pagtatagpo. Nakita kami ng isa kong pinsan na pinag-aaral ni mama kung kaya't malapit ito sa magulang ko. Doon din ito nakatira sa bahay. Sinumbong ako ng pinsan ko sa mga magulang ko na naging sanhi kung bakit kami nagkagulo sa bahay. Na mga panahon na yun na nasa 26 na ang edad ko. Pati ang dalawa naming katulong ay nadamay pa sa galit ni mama at papa. Napilitan na ako makipagsagutan noon dahil una, kasalanan ko naman talaga at walang kinalaman ng dalawa naming kasambahay. Pangalawa ay nasa tamang edad na ako at alam ko ang sitwasyon na sinusuong ko noon. Sa galit ng mga magulang ko, Sir Seth, ay sinabihan ako ng mga ito na wala akong makukuha ni katiting na manas sa kanila. Dahil pumatol umano ako sa isang lalaki na hamak lamang na utusan. Sa galit ni Papa, sinabihan ako nitong umuwi na sa bahay at ang pinsan ko na lamang ang mamamahala ng tindahan. Hindi ako pumayag kung kaya't pinalayas ako ng mga ito. Dala ng sama ng loob ay nag-alsa balutan na rin ako. Kung ano ang gamit ko sa tindahan ay yun lamang ang dinala ko paalis noon. Doon ako dumiretso sa boarding house ni Rodel, kung saan ilang beses na niya akong dinala. Kinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari at nagtapat na din dito na hindi ako katiwala sa tindahan, kundi anak ako ng may-ari ng establishmento na yon. Napaawang ang bibig ni Rodel at saglit na nadismaya pero mas nangibabaw dito ang pag-aalala dahil nakita niyang may pasa ako sa braso at namumula ang mukha ko sa sampal ni Mama. Nang araw din na yun ay hindi ito pumasok. Ginamit niya lahat ng kanyang ipon. Maski ako ay daladala ko na rin yung mga ipon ko noon. Saka kami nagdesisyong bumiyahe sa probinsya ng nobyo ko, sa may Batanes. Bago pa man kami bumiyahe papunta doon, ipinagtapat na ni Rodel sa akin kung gaano kahirap sa isla. Mahirap hindi dahil walang mapaghahanap buhayan doon kundi walang gaanong kuryente sa lugar, walang matataas na gusali at shopping malls, kagaya ng nakasanayan kong galaan sa lungsod. Sumagot naman ako na okay lamang yun basta magkasama kami. Walang kaso sa akin. Anumang hirap ang danasin namin noon.
Doon ako nanatili sa boarding house ni Rodel hanggang sa araw ng biyahe namin. Aminado ako sa unang gabi ng pananatili ko sa boarding house na yon. Doon na nangyari ang hindi dapat. Alam niyo na kung ano yon. Hindi ko na pwedeng i-explain kasi may mga batang nakikinig eh. Fast forward tayo. Nakarating na kami sa probinsya ng Batanes. Unang beses kong nakarating sa lugar na ito. Nabighani ako sa taglay nitong ganda. Hindi ko nababanggitin pa kung saan banda ito pero malayo ito sa mismong bayan sa may Subasco. Napapalibutan ng lugar ng dagat at matataas na punong kahoy. Napakabait din ng mga tao dito. At kalimitan ay makikita mo ang mga magsasaka na may suot-suot na bakul. Ito ay uri ng pandong na sinusuot nila sa ulo para panlaban sa init ng araw. Masayahing tao ang mga Ivatans. Palabati ang mga ito. Pero hindi lahat ng bumabati ay kailang bigyang pansin. Ayon kay Rodel, kailangan naming mag-ingat dahil dayo ako sa lugar. Hawak-hawak ni Rodel ang aking kamay hanggang sa makarating kami sa isang bahay. Napangiti ako. Pumasok kami sa isang bakuran na maraming nakatanim na iba't ibang uri ng bulaklak. Animoy ang nakatira dito ay may talento sa pagtatanim. Narinig ko rin ang huni ng maraming manok at bibis sa likod na bahagi ng hindi kalakihang bahay na yon. Simple lamang ang bahay, pero gawa ito sa bato. Nang! Nang! Pagtawag ni Rodel sa kanyang nanay, nakaagad namang lumabas. Nagmano dito si Rodel. Ang ginang naman ay kaagad na niyakap ang anak. Nak, sino siya? Siya si Janet, Nay. Kasintahan ko. Naiiya akong bumati dito sa baymano. Naku anak, napakaganda naman ng nobya mo. Iha, salamat at napadalaw ka dito sa amin ha. Masayang wika naman ng inang ni Rodel. Si Itango nasaan? Naroroon sa trabaho. Maaga pa naman kasi kaya pala parang sinasabi ng utak ko na huwag mo nang umalis sa bahay. Ito pala yon. Uuwi ka pala at nako, kasama mo na yung magiging manugang ko. Napakagandang dilag. Pagpupuri sa akin ni inang. Napapangiti naman ako na nakatingin kay Rodel. Kung gaano ako ka-welcome sa kanila. Ganoon naman ako kadismayado sa mga magulang ko noon. Isinantabi ko na muna ang isipin na yon. Kagad namang itinuro sa amin kung saan na magiging silid namin. Ayon pa dito kay inang ay isipin ko na parang bahay ko na rin umano ang lugar. Doon ko din nalaman na kaisa-isa ang anak lang pala nila itong si Rodel. Hindi nila inaasahan ang pag-uwi nito. Ang buong akala nila ay hindi na ito babalik. Salamat sa iyo, Iha. Ngayon kompleto na muli ang pamilya namin. At parang may kasama pang isa na magiging miyembro ng pamilya. Naku, sigurado ako na matutuwa yung itang mo sa pag-uwi niyo, anak. Maluwaluwang wika ni inang nun. Medyo napaluwa pa nga ako, Sir Seth, nang sabihin niya sa akin na inang na rin umano ang itawag ko sa kanya. Habang nag-aayos ako ng mga damit namin ni Rodel sa kwarto, ay tinutulungan naman ni Rodel na magluto si inang sa kusina. Nagpakatay ito kay Rodel ng 2 manok. Gusto nitong ipagdiwang ang pag-uwi namin. Maya-maya pa ay may narinig akong boses ng may edad na lalaki sa may labas. Kung kaya't lumabas ako sa may silid nun. Nagkataon naman na nasa pintuan na ng bahay si Rodel at kayakap na ang kanyang ama kung kaya't dali-dali na akong lumapit dito at ipinakilala naman ako ni Rodel. Nagmano ako at yumakap na rin ito. Anak, kakaibang kasayahan yung dinala mo sa amin inang mo ngayon. Biglaan nga tang eh. Wala sa plano pero nandito na eh. Dito na kami maninira ng babaeng mahal ko. Sabay hawak ni Rodel sa kamay ko nun. Naku anak, walang problema sa amin ni inang mo. Kaisa-isahan ka ba naman kung kaya't suportado ka namin sa kung anumang ikaliligaya mo. Basta nasa tama lang ha. At sa pag-aasawa ba'y may edad ka na?
Ikaw iha, ilang taon ka na ba? 26 na ho. O di ba? Panahon na para naman may mumunting mga paa ng tatakbo dito sa bahay, nak. Wika ni amang na ikinangiti naman naming dalawa ni Rodel. Naging masaya ang aming paninirahan sa probinsya. Makalipas ang 5 buwan, nabuntis ako noon. Wala namang kaso yun kasi tanggap naman at napakasaya namin noon. Pero hindi ko naisip na yun pala magiging dahilan ng hindi namin magandang karanasan. Nasa 5 buwan na ang aking pagdadalang tao noon. Pumunta kami sa klinika sa baryo para magpa-prenatal. Nang may lumapit sa akin na nagtitinda ng kakanin. Natutuwa ako dahil napakamura ng paninda nito. Kung kaya't napabili ako ng balensyana at ng halayang ube. Ang hindi ko maintindihan noon, Sir Seth, ay para bang pinapakain na nito kaagad sa akin. Kahit na sinabi ko na sa bahay na lamang dahil baka hindi ko maubos at masayang naman, pero kumuha talaga ito ng medyo maliit na bahagi ng kakanin. At talagang yung gustong-gusto niyang tikman ko kaagad yon. Pero nagulat na lamang ako nang inagaw ni inang ang ibinigay nitong balensyana. Kung gusto mo yan, magluluto tayo. Huwag kang basta-basta na lang kakain ng kung anumang bagay na binibigay sa'yo. Lalo na't hindi mo kilala yung mga tao dito. Pagalit na wika ni inang. Saka na ako mahigpit na hinawakan sa kamay at hinila na paalis nun. Pero mabilis na hinawakan ng Ali ang tiyan ko, sabay sabi ng saglit. Pero bago pa man tuluyang lumapat ang kamay nito sa tiyan ko, tinapik yon ni inang. Sabay niyang tinitigan ng Ali sa mata. Sabay sabi ng kilalanin mo yung kinakanti mo at baka hindi mo magustuhan yung mangyayari sa'yo. Wika nito sa ginang na para bang gigil na gigil si inang nun. May pagbabanta pa ang tono nito. Saglit lamang na nabahala ang itsura ng ginang. Dali-dali itong ngumisi. Kinilabutan ako sa ngisi ng ginang kung kaya't kaagad kong ibinalik ang mga kakanin sa dala niyang bayong. Niyaya ko na rin si inang na umalis na kami. Pero ang ginang ay patuloy pa rin na nakatitig sa amin. Dali-dali na kaming sumakay ng padiyak pa uwi ng bahay. Pagka-uwi sa bahay, tinanong ako ni inang kung okay lamang ba ako. Umuo naman ako noon, pero bahagya na akong lumuluha dahil sa unang pagkakataon ay nakita kong nagalit ito sa akin. Pero ang pagpapaliwanag ni inang ay hindi umano siya galit sa akin noon, kundi doon sa Ali na meron umanong balak na biktimahin ako. Biktimahin o? Anong ibig niyong sabihin, nang? Naguguluhan kong tanong kay inang. Hindi na nagdalawang isip pa si inang na sabihin na aswang umano ang babae na lumapit sa akin kanina. Nagulat ako noon. Hintay natin ang pag-uwi ng itang mo at ni Rodel para magawan ka ng proteksyon dito. Wika ni inang. Wala pa man ang pananghalian ay nakauwi na si Itang at Rodel. Ako kaagad ang hinanap nito at tinanong kung anong nangyari. Nagtaka naman ako noon dahil wala pa sa amin ni inang ang nakapagkwento dito kung anong nangyari sa lakad namin. Kagaya ni inang, ay noon ko lamang din nakita na nagalit si Itang ng todo. Hindi nga ito ganon kagalit nung ipinagtapat namin na nagtanan lamang kami, pero ngayon, iba na ang galit nito sa nilalang. Ako naman na nagtataka ay nagtanong sa kanila kung paano nila nalaman na ganon ang nangyari sa lakad namin. Kaagad na sumagot si Itang na pagdating umano sa ganong sitwasyon, walang makakaligtas sa kanya. Ayon pa dito kay Itang,
Hindi niyo man ako binigyan ng proteksyon dahil pinabantayan niya ako kaya nalaman niya umano kaagad kung ano ang nangyari sa akin. Kaya napauwisil ng wala sa oras. Pagkatapos niyang sabihin ay agad nitong lumabas at may pinuntahan yon. Ang buong akala ko ay susuguri na nito ang nilalang pero hindi pala. Pumunta ito sa liblib. Kumuha ng halamang baging na kung tawagin ay makabuhay. Kagad itong nagtanim palibot ng bahay at pinalibot din sa bintana hanggang sa bubungan. Kasunod nito ay ang paglubid niya ng baging na may 3 metro ang haba. 3 piraso yun na puro mahaba. Tinanong ko si Rodel kung para saan yun at ang sagot niya, para panglatigo umano sa kung sino mang demonyo ang lalapastangan sa amin ng anak ko. Napangiti naman ako nang wala sa loob nun. Sa isip-isip ko, lumaki na lamang ako at ngayon ay buntis na pero ito ang kauna-unahang makakakita ko ng aswang kong magkatawan. O napapangiti ka dyan, mahal. Sa tingin mo, hindi totoo? Sabihin mo yun mamaya kapag nilusob ka na ng aswang dito sa bahay. Wika ni Rodel. Nangingiti man ako pero tila ba ayaw tanggapin ng sistema ko ang sinasabi ng isip ko na hindi totoo ang aswang. Pumapasok kasi sa isip ko ang itsura ng ali kanina habang nakangisi nun. Pagkatapos gawin ni Itang ang magbilad ng baging at kung ano pang inilagay niya sa banda ng kwarto namin ni Rodel. Kaagad naman nagyaya si Inang na kumain na muna ng pananghalian. Kung kaya't kaagad naman kaming pumunta sa pagkainan nun. Doon ay nakita kong puno din pala ng halamang baging na makabuhay ang parte na yun ng bahay. Kasunod ay ang pagpunta ko sa banyo. Doon ay nakita ko rin na may halaman din noon na makabuhay, kung kaya't muli akong napangiti. Sa oras na ito ay hindi dahil nakakatawa ang ginagawa ni Itang. Napangiti ako dahil ramdam ko kung gaano niya kami iniingatan na magiging anak ko. Nang oras na yon ay hindi na bumalik pa si Itang at Rodel sa may sakahan. Sa bahay na lamang ito. At tila ba abala sa kung ano ang ginagawa nito sa labas ng bahay. Si Rodel naman ay pinatulog na muna ako bago ito lumabas ng bahay para tumulong kay Itang nun. Kinagabihan, 6:00 pa lamang ay kumain na kami ng hapunan. Pero tila ba napakabigat ng pakiramdam ko. Parang nanlalamig yon. Malamig naman talaga sa lugar dahil napapalibutan kami ng mga punong kahoy kaya nagsuot na lamang ako na medyo makapal na pajama at damit na medyo may kahabaan din ng manggas. Okay ka lang ba, mahal? Tanong sa akin ni Rodel. Hindi, mahal eh. Medyo nanlalamig ako na hindi ko maintindihan. Mabigat yung pakiramdam ko. Sagot ko dito. Yan na nga bang sinasabi ko, iha? Ilang oras pa malalaman mo na kung ano ang aswang na sinasabi ko sa'yo. Wika naman ni Inang. 3 oras pang lumipas. Hindi pa rin ako makatulog. Tumayo na ako na para bang naiinitan kung kaya't hinubad ko ang suot kong pajama at damit. Pinalitan ko ito ng bestida. Medyo humupa ang init na nararamdaman ko pero pumalit naman ang medyo pagsakit ng tiyan ko nun. Napahawak ako sa balakang ko kung kaya't medyo nagpanik si Rodel. Dali-dali nitong tinawag si Inang sa kabilang kwarto kung kaya't kaagad naman na lumipat si Inang sa kwarto namin. Samantalang si Amang naman, naroroon ito sa likod bahay at nag-aabang na sa kung sino ang dadating. Pumunta si Rodel sa harapan ng bahay. Maya-maya pa, may naririnig na kaming huni ng hayop na tila ba animoy boses ito ng inahin na manok at boses ng bibe na nagsasagutan.
Sa bawat tunog ng hayop ay nagdudulot ito ng kung anong kilabot sa akin. Kasabay nito ay ang pagsakit ng tiyan ko na tila ba hinahalukay ang sikmura ko nun. Habang nagsasagutan sa paghuni ang mga nilalang, ay naririnig ko naman ang paghahasa ni Itang ng kanyang itak. Ilang minuto pang nakalipas at naging agresibo na ang tunog ng mga nilalang na yon. Tila ba gigil na ito na makalapit sa bahay. Ang tiyan ko ay hindi gaanong masakit dahil may nilagay si Inang doon na halamang gamot. Hinimas-himas ko na lamang ito at kinakausap si baby na kumalma lamang at ligtas kami pareho. Na hindi kami pababayaan ng lolo niya at ng papa niya, pati ng lolo niya. Tila ba nararamdaman ko naman ang anak ko sa tiyan ko nun. Napangiti ako dahil tila ba nakikinig ito at sumang-ayon sa mga sinasabi ko sa kanya. Nakangiti ako na napatingin kay Inang, na siyang nakita kong nakahinga ito ng maluwag nang makita ang panatag kong mukha noon. Maya-maya pa ay may parabang humuni na tila isang baboy ramo. Sinuwag nito ang dingding ng tahanan pero mabuti na lamang at bato yun, kung kaya't hindi naman kami nabahala. Walang ano-ano ay may narinig kaming malakas na paghampas sa lupa, kasabay ng malakas na paghiyaw ng nilalang na yon. Kasunod nito ay ang pagkarinig namin sa boses ni Rodel na nagsasabi ng "One down!" Narinig naman namin si Itang na pinuntahan si Rodel at may sinabi ito sa kanya, pero hindi na namin narinig yon. Kulang-kulang pa 1 oras ang lumipas. May narinig na naman kaming tila ba napaka-agresibo na tunog ng bibe. Pati ang pagaspas ng pakpak nito ay rinig namin na tila ba hindi ito ordinaryo. Napakalakas ng pagaspas na yon. Nang akma na itong lilipat palayo, ay tila bumangga ito sa isang bagay at kasunod nito ay ang malakas na paglagapak nito sa lupa. Napasabi si Itang noon na, "Ayun, huli!" 2 oras pa silang naghantay sa labas. Madaling araw na. Saka pa lamang nila nilabas kung ano man ang nahuli sa kanilang ginawang painon. Ito pala ang pinagkakaabalahan ni Itang ng hapon na yon kung kaya't hindi na ito bumalik pa sa may sakahan. Nahuli ang mga ito sa pamamagitan ng lubid na inilatag ni Itang. Nilagyan niya ito ng pain at ginamit pala nito ang hinubad kong damit. Ganon din sa isang pain pa. Naakit siguro dito ang mga nilalang kung kaya't nilapitan ng mga ito. At ayun, nahuli nga sila. Ipinasok ni tatay ang mga ito sa kulungan ng aso na walang laman. Kinabukasan, 1 babae at 1 lalaki na ang laman ng kulungan. Nakahubot-hubad ang mga ito. Gusto ko sanang tingnan ang mga ito pero hindi ako pinayagang lumabas nila Inang at Itang. Ang ginawa ko ay sumilip na lamang ako sa may bintana. At doon ko nakita na ang isa sa mga nahuli ay yung ginang na nagtinda sa akin ng kakanin kahapon. Napaisip ako kung paanong nangyari na ang hayop na naririnig namin kagabi naging tao. Nakakamangha na nakakatakot ang mga nasaksihan ko noon. Hindi ko naman masabi na hindi ito totoo dahil ako mismo narinig ko kung ano ang nangyari noon. Narinig at naramdaman ko kung paano ako nakaramdam ng hindi komportable. Magkahalong takot at pagkamangha ang naramdaman ko ng oras na yon. Takot na baka may masamang mangyari sa amin ni baby. Pagkamangha dahil nagawa ni Itang at Ronald na mahuli ang mga nilalang. At ang pagkapanatag dahil alam kong hindi kami papabayaan ng asawa ko at ng aking mga biyanan. Sa kanila ko nakita at naranasan na hindi man sagana sa material na bagay pero sapat na ang simpleng pamumuhay at hindi nagugutom. Puro pasariwa ang lahat.
Yun bang simpleng buhay lang? Hindi pressure sa pakikipagsabayan sa yaman kagaya ng buhay na pinanggalingan ko sa Manila. Pasyalan na dati na sa shopping mall. Subalit sa isla ang pasyalan ay dalampasigan. Isda na sa palengke lang nakakabili. Doon ay sa aplayan na. At kung minsan pa ay si Rodel at Tatang ang nangingisda nun. Balik tayo sa kwento. Tinanong ko si Itang kung ano ang gagawin niya sa mga nilalang. Ano pa nga ba? Kundi ang patay ng kung anumang mga alaga ng mga yun sa katawan nila. Ha? Paano mo gagawin yun, Tang? Ay naku, Jeanette. Hindi ako tinawag na berdugong manggagamot dito sa isla nang wala lang. Sagot nito. Napatawa na lamang si Rodel sa tinuran na yun ni Tatang. Kaya nga nagkamali ang mga nilalang ng kinantikan nila mahal. Ayun tuloy, mawawalan sila ng alaga. Hindi ko maintindihan ang sinabi na yun ni Rodel. Si tatay naman ay nakita kong nagkuskos ng panggatang niyog. Gagawin niya umanong langis yon. Pagkagawa niya ng langis ay kaagad naman siyang nanguha ng bulaklak ng kalabasa. Nakita kong pinakuluan niya yon. Pagkatapos ay pinatakan niya ng langis ng niyog na ginawa niya ang pinakuluan niyang kalabasa. Nang tingnan ko yon ay may halo pa pala yung bulaklak at dahon ng halaman na rosel. Kasunod noon ay ang pagbilad niya sa araw ng basong may laman na kanyang mga ginawa. 2 baso lamang yon. Pinaarawan niya ito hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkatapos ay inorasyonan niya ito. Pagsapit ng alas 12 ay ibinilad niya muli ito sa araw hanggang sa pagsapit ng alas 3. Pagsapit naman ng alas 3 ay kagad niya itong ipinasok sa loob. Saglit na muling inorasyonan at pagkatapos ay nilagyan niya ng konting asin at dinala sa kulungan. Doon pa rin nakatali ang hubot-hubad na mga nilalang na sa kung anong paraan ay hindi ito nakikita ng mga tao na pumunta sa bahay ng araw na yon. Tila ba inorasyonan niyo ni Itang ng sabulag. Una niyang ipinainom ang ginawa niyang gamot sa lalaki. Wala itong kakayahan para tumanggi. Tuloy-tuloy na iniinom yun ng nilalang. Ilang minuto pang lumipas at tila ba umakto itong nasusuka. At ilang sandali pa, sumuka ito ng puro malapot na laway na bumubula-bula pa nun. Kasunod noon ay ang paglabas ng tila napakaitim na sisiw. Nangihina na din yun na tila ba malapit ng mamatay. Dinakot ni Itang ang sisiw gamit ang tela. Inilagay niya ito sa isang lalagyan na lata ng biskwit na may nagbabagang uling na nilagyan niya ng insenso at kamangyan. Sunod naman ay ang babae ang kanyang pinainom. Tila ba nagpupumiglas pa ito na tumututol sa ginagawa ni Itang. Kaya nasabi ni Itang na, ikaw pala talaga ang tunay na aswang. Hinawaan mo na lamang itong asawa mo, no? Napakawalang hiya mo naman. Dahil sa pagpupumiglas nito, nagpatulong si Itang kay Rodel para pigilan ito at ibuka ang bunganga. At dahil delikado yon ay baka makagat sila kung kaya't nilagyan ni Itang ng tubo ang bunganga ng nilalang. At doon niya ipinadaan ang ginagawa niyang gamot. Gusto kong maawa sa nilalang pero natatakot rin ako sa klase ng hiyaw nito. Tila ba napakadelikado niya. Paglunok nito ng gamot ay nagwawala yon. Na tila ba isang hayop na nakakain ng lason. Ilang sandali pa, sumuka ito ng napakalapot at napakabahong likido. Mas mabaho pa ito sa likido na isinuka ng lalaki. May lumabas na tila isang butiki sa bibig niya. Malaki ito at buhay pa. Pero hindi na ito nakapalag pa. Nang dinakmayon ni Itang gamit ang tela na may orasyon. At muli, inilagay nito sa lata na may nagbabagang uling.
At kagaya ng nangyari sa sisiw ay nasunog din ang hayop na ito. Pagkatapos gawin yun ni Itang ay binigyan niya ng damit ang mag-asawa. Buhay pa ang mga ito pero mahinang mahina na. Sumunod na araw ay pinakawalan na ni Itang ang mag-asawa. Humingi ng tawad ang mga ito bago umalis. Sabi naman ni Itang ay hindi na magtatagal ang mga yon dahil wala na sa katawan ng mga ito ang hayop na naging dahilan kung bakit patuloy pa rin silang nabubuhay. Kung tutuusin umano, matagal nang patay ang mga yon at tanging ang hayop na lamang ang nagbibigay buhay sa mga ito. Nakapanganak naman ako ng maayos sa aking panganay. 1 buwan matapos akong manganak ay dumating sina mama at papa sa Batanes. Nalaman nila kung saan nakatira si Rodel sa pamamagitan ng amo nito sa Manila, kung kaya't natunton kami na magulang ko. Humingi kami ng tawad sa kanila. Ang buong akala ko ay paghihiwalayin kami pero pinatawad kami ng mga ito, lalong-lalo na nang makita nilang kanilang apo. Pinauwi nila kami sa Manila at pinakasal kasabay ng binyag ng panganay namin. Sa ngayon ay dito na kami nakatira sa Manila, kasama sina Inang at Itang. At ang mga magulang ko naman ay dumadalaw kapag may oras sila.